Hi guys, kasama na natin ngayon. Edit ko na lang. Kasama natin ngayon ang isa sa mga nagkaresulta dahil sa sistemang meron tayo dito, isang dating nagbibenta ng baboy sa palengke at ngayon ay very successful na at kumikita na ng napakaganda sa negosyo natin. Meet is Donalyn Vargas. Pakilala ka naman sa kanila, Ma'am Dons. Hi everyone, I'm Donalyn Vargas. Yes po, dati akong nagtitinda ng baboy sa palengke for 3 years. Pero sa reality, hindi talaga ako nagkaroon ng magandang resulta. Oh, okay. Sige, ang ganda ng itatanong ko sa iyo. Ang paano mo ba na-encounter yung ganitong klaseng negosyo despite na nandun ka sa palengke everyday? Ako kasi talaga, sobrang gustong-gusto kong umasenso pero hindi ko alam kung paano. Ang alam ko, magnegosyo, okay na daw yung buhay. Kaso nga lang, nung nagnegosyo ako ng pagbebenta ng baboy, 3 taon wala akong naipundar, tapos laging sapat lang araw-araw. So nung na-encounter ko to, isa lang na na-realize ko, sabi ko, kung meron akong makitang opportunity na ikakaganda ng buhay namin, igagrab ko yan kahit pagbentahin ako niyan ng panty at bra, igagrab ko yan kasi ganun ako desidido na magbago yung sitwasyon ko. Kaya hindi na ako nag-atubili na naghanap, ako po talaga yung naghanap ng pagkakakitaan sa online. Kaya na-encounter ko yung gatong business. Ah, okay. So, hindi ka ba nag-alangan na malayo to sa business mo dati? Kumbaga dati nasa palengke ka, ngayon nasa online ka na, nasa social media ka na. Hindi ka ba nag-alangan na subukan mo to na bagong mundo sa'yo? Actually, nung una, yes. Di ko alam kung paano sisimulan. Wala po akong idea. Pero naniniwala kasi ako lahat na pag-aaralan. Di nga ako marunong magtadtad ng baboy sa palengke, pero napag-aralan ko siya, naging magaling ako doon. So kung gagawin ko ang isang bagay at uulit-ulitin ko siyang gawin, alam ko na matututunan ko siya at magiging magaling ako sa bagay na yun. Kaya mas inaral ko yung nakita kong opportunity kasi alam ko na meron akong mas magandang resulta na nag-aantay doon. Oh, okay. And ano nga ba yung mga resulta na nakita mo sa ganitong klaseng business? Bakit talagang sinubukan mo siya? Ano yung mga Ay, result na nag-inspire sa'yo? grabe. Hindi ako galing sa mayamang pamilya. Breadwinner po ako. Sadyang madiskarte ako. Gustong-gusto ko, dalawa lang kami magkapatid. Gustong-gusto ko umasenso. Nung na-experience ko po dito kumita, sa loob lang ng 3 buwan na ginagawa ko to, wala pa ako experience sa negosyong to, wala akong idea. Pero nagawa kong kumita sa online 3 months, kumita ko ng first 6 figures ko na yun yung dala-dala kong cheque pauwi po sa amin. Doon na po ako mas na-amaze na may mga negosyo pala na pwede kang kumita ng maganda kung tamang opportunity yung sasalihan mo. Kagaya ko, nagkaroon ako ng negosyo, pagbebenta ng baboy. Pero hindi ako kumita ng 3 buwan na same ng kinita ko sa online. So doon ko po na realize na sabi ko, mas aaralin ko to, mas gagawin ko to kasi kung na-experience ko yung 3 months, 6 figures, doon na po din nagsunod-sunod talaga yung income ko. First million ko kinita ko 1 year. Nakabila ako ng 2 sasakyan. So, ito po yung pinaka gusto kong sasakyan talaga nakuha ko, yung Toyota Hilux. So, isa Yes. rin talaga nagkaroon ako ng mas nabigyan ko ng magandang buhay yung family ko. And nakapag-travel ako ng hindi lang Pinas, kundi iba't ibang bansa. Nice. Ano bang naging reaction ng family mo nung sinimulan mo to? Kasi sigurado marami sa Hmm, tao ngayon ang unang kinukonsulta talaga pamilya. pamilya. So ano ba yung reaction ng parents mo nung nakita nila na pinasok mo to? At ano yung naging reaction na nila nung nakita nilang gumanda talaga yung buhay mo? Unang-una sa lahat nung pinasok ko 'to, siyempre, Sir Sandro, hindi talaga yun maniniwala. Isa pa yan, totoo yan. Isa pa yung pamilya mo ang hindi maniniwala sa'yo. Kasi since concerned sila sa'yo, ang tingin nila sa mga opportunity ay walang mangyayari sa'yo dyan. Pero mas nanaig yung paniniwala ko sa sarili ko. Nasabi ko, hindi ko malalaman yung isang bagay kung hindi ko siya susubukan. Kesa puro ako makikinig, maniniwala, na dumating sa point, puro ako what if subukan ko, what if sinubukan ko, ano kaya nangyari sa akin. Doon ko Sir Sandro pinalit na yung mga what if sa isip ko, pinalitan ko ng positive. What if eto na pala yung inaantay kong opportunity? What if dito na pala talaga mabibigyan ng magandang buhay hindi lang ako kundi pamilya ko?
What if eto na yung pinagdarasal ko gabi-gabi na ibigay sa akin ni Lord na opportunity? So dun ko sinwitch na yes, nakakatakot, yes, nakakaduda, pero bottom point, walang mangyayari kung yun pa iiralin ko. And good thing, tinuloy-tuloy ko to. Ngayon, ang sinabi na lang sa akin ng parents ko, especially mother ko, buti na lang tigas ng ulo mo, hindi ka naniwala sa akin. Buti na lang sinunod mo yung sarili mo. Kasi kung hindi ko sinunod, na nakita ko dito na pwedeng magbago yung buhay namin, baka ngayon wala ako sa sitwasyon ng resulta na meron kami ngayon. Nice, grabe naman, napakadami nang nangyari. Pero ito yung isa sa mga gusto kong itanong. Since negosyo yung ginagawa natin at merong puhunan, ano yung naging initial reaction mo na bago ka makapasok dito, kailangan mo munang mamuhunan? So pag negosyo po talaga, walang libre. Ito reality speaking. Ang majority kasing isip lagi ng Filipino, or sabihin natin mga kakilala ko, pag may puhunan, scam yan, may uunahin akong iba, iba ang pinapriority. Pero hanap naman tayo ng hanap ng opportunity papasukan. So ngayon, sa lahat ng manonood dito, yes, this is a business. Since negosyo po ito, normal na may capital, pero hindi po to gastos na ilalabas mo yung capital. Kasi yung capital mo dito, yun yung magpapalago ng pera mo. Yun yung magbibigay sa iyo ng stable na income. And wag po kayo mag-alala kasi kung gusto nyong malaman lalo tong ginagawa namin, syempre negosyo, nabanggit na capital, libre mo lang po masisilip yung sistema. Hindi mo po kailangan na magbayad muna bago mo malaman yung sistema. Hindi po. Kasi pag nakita mo yung sistema, ba't ako kumita, ba't ako natulungan ni Sir Zandro kumita na meron po ako ngayon, sure po ako, pag naintindihan mo, dun mo lang gawin, dun lang natin pagtulungan. Kung hindi, wala pong problema. Okay. Yung ganitong negosyo ba, Ma'am Donna, kaya pa rin siyang isabay kahit alam natin na marami sa taong busy talaga. Busy, maraming ginagawa. Kaya ba talagang isabay? Ay, ako na mismo magsasabi sa inyo, pag may sistema po tayo, lalong-lalo na sistema na isi-share po sa ni Sir Sandro, ba't ako nagka-resulta? Isa din po yun sa tinuro niya sa akin. So kahit busy ka, especially mga kababayan nating OFWs, busy ka man po, wala kang oras gawin to, we have this program na bagay sa'yo na kahit busy ka, magagawa mo po ito. So yun yung kailangan mong mapakinggan. Ano yung programa na babagay sa'yo kahit busy ka na magkakaroon or tatakbo pa rin yung negosyo mo. Alamin mo yan. Yan. So, ibig sabihin, may program and may system talaga. So, ngayon, Ma'am Dons, ang last question na lang din. Kung meron kang magiging message sa mga katulad mo, sa mga katulad mong naghahanap ng options, naghahanap ng mas magandang opportunity, ano yung very short message na gusto mong i-share sa kanila based na sa mga na-experience mo? Sabi nga ng Nike, diba? Just do it. Huwag kang matakot sumubok. Huwag mong limitahan yung sarili mo na hanggang dyan ka lang. Huwag mong hayaan na yung mga maraming naiisip, marami kang napapakinggan na hindi pa naman nangyayari, yun yung pinaka maglilimit sa'yo na huwag mo siyang simulan. Bakit? Tandaan po natin kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Ikaw nag-decide yan last year, 5 years ago, kaya wala kang ibang sisisihin kundi ikaw. Kung ano man po yung babaguhin mo ngayon, expect mo na this year, 2 to 3 years from now, expect mo na may magbabago po sa sitwasyon mo. So in short, kung ano yung nangyayari sa atin ngayon, tayo po ang may kagagawan niyan. Yun, maraming salamat, Ma'am Donna. Kaya sa lahat nang nakapanood ng video na to, especially umabot ka sa ganitong portion, sabi nga ni Ma'am Donna, just do it and pag-usapan natin.